Ipakita mo sa'yo, for the vlogger. Gear up na tayo mga kapwa, isang mabilisan lang. Bibigyan ko kayo dito ng first impression at real talk lang tayo dito guys. Practical review ng Honda Winner X. Ang dami namang usage ng ano mo, outfit mo. When the president of Honda Philippines Incorporated, Ms. Ayaka arrived for her opening remarks. Hello dears, esteemed media, vloggers, mga po sa inyo lahat. Good morning everyone. Ngayong araw nga ay mai-experience natin ang harap-harapan ng Honda Winner X. Pero bago ang lahat, syempre may briefing muna yan. Huwag niyong kakalimutan ng briefing guys, napaka-importante niyan. Good thing is nagkita-kita pala kami dito ng mga tropa din natin. And here are the bikes na pwede natin gamitin para mamaya. Yan pala siya sa personal. May kalakihan siya guys ah. Lambot ang clutch. Sleeper girl. Shoutout kay Safe Moto guys. Testingin na natin yan mamaya. Let's go vloggeries. Batch number 1. Kunin natin podium. See you guys. Ano lang, takbong testing. Shout out sa mga tropa and buhay na natin. Ayan. Sana nakikita nyo guys ha. Buhay na natin. Wow. Ngayon yung gauge nya. Kasi hindi nyo na makikita yun mamaya. Full tank Lodi. Full tank. Ito nga pala yung gamit natin guys. Siya yung top of the line nito. Winner X. Pogi oh. Tara. Single-cylinder 4-stroke 4-valve DOHC with 149cc of displacement, bore and stroke na 57.3mm by 57.8mm, box type to halos. Compression ratio of 11.3:1, makina na nagdi-deliver ng 11.5 kilowatts at 9,000 RPM at 13.5 Newton meters of torque at 7,000 RPM. Medyo high revving ang Winner X. Electric start na rin siya na merong 1.3 liters ng oil capacity. Fuel injected na rin ang Winner X with fuel consumption of 52.3 kilometers per liter. Pero syempre, depende pa rin sa inyo kung paano kayo mag-drive. 6-speed manual transmission na merong gear shifting pattern na 1 down, 5 up. Telescopic shocks sa front at single cylindrical suspension naman sa rear. Braking system niya, hydraulic disc brake front and rear. Yung ABS version, meron siyang ABS malamang. Fuel tank capacity na 4.5 liters. Yan yung mga ilan sa pinaka-importanting features and specs na dapat malaman nyo dito sa Winner X. Yung other details, feel free to check sa Honda website mismo and makikita nyo doon ang lahat ng dimensions ng Honda Winner X. Sa ngayon, mas pagbasihan natin yung practical feel kung ano ba talaga ang literal na mararamdaman mo sa motor na to. By the way guys, naka-sleeper clutch na nga pala ang Winner X na magbibigay sa atin ng more comfort habang nagdadrive kasi sobrang lambot ng clutch system nito. Konting puwersa lang, mapipisa mo na yung clutch lever. Plus, ang advantage din yan ay kapag nasobrahan kayo ng downshift, mas smooth ang transition ng bawat cambio nyo dito, especially kapag nagda-downshift kasi nga meron siya sleeper clutch. Ito ang ilan sa mga raw clips habang nagmomotor tayo. Tingnan nyong mabuti yung mga downshift ko at saka yung RPM ng motor. Enjoy guys! Kita nyo yun, napakalambot ng clutch, mapa upshift man or downshift. Yan ang malaking advantage ng meron kang sleeper clutch.
Nakarami rin kami ng laps dyan sa Carmona Racing Circuit. Kaya naman meron na rin kaming conclusion kung ano ba talaga yung feel nung bike. Sa stability, wala akong masabi kasi makapit talaga yung gulong niya. Kahit stock, pati yung size ng gulong is perfectly fit para dun sa motor. And take note of this guys, kasi sa lahat ng mga underbone na nadrive ko, ito yung pinakamadulas manakbo. Some of them are magaspang manakbo o may kumakalansing kapag tumatakbo. Pero ito, ang tahimik niyan tumakbo. Simple lang yan eh. Honda yan eh. Way back pa nung mga Honda Wave 100 pa lang, ganun na talaga ang image ni Honda na napakatahimik ng makina at napakadulas manakbo. Yun naman ang signature ni Honda pagdating sa mga ganan. Balance type din yung bore and stroke configuration niya kaya hindi siya hirap mapa low RPM man or mapa high RPM. Sa riding comfort naman, ayan, kitang-kita nyo naman halos nakatindig lang din ako dyan. Normal lang yung riding position, hindi siya masyadong nakatuwad. Pero di ko pa rin masabi kung ngalay ba yan kapag matagal kasi nga medyo maiksi lang yung time na meron kami para i-drive yung motor. Kung looks naman ang pag-uusapan, depende na lang sa inyo kung anong type nyo kasi meron mga riders na gusto payat, meron naman gusto sobrang laki. Well, itong Winner X, kapag nakita mo siya sa personal, masasabi mo na medyo may kahabaan siya at medyo may kalakihan yung itsura niya. Pero I recommend na kung gagamitin nyo sa racetrack, huwag kayong kumuha ng ABS variant. Pero kung pang daily lang, ayan, mas okay yung ABS para more safety. One thing's for sure sa bike na to, gusto niyang mag-RPM. Yung RPM limiter niya ay set ng saktong-sakto lang. Pero kung may konting itataas pa yung limit, mas maganda kasi mas magagamit mo yung RPM kasi RPM happy din ang motor na to. Gusto niya mag-RPM kaso may limiter. Pero pwede mo naman baguhin yan kung kukuha ka na rin nito. Syempre, nandiyan naman ang mga remap, palit ng ECU o racing ECU, diba? Good thing is konti na lang ang papalitan mo. Bigyan ko kayo ng isang long stretch from first gear papunta ng hanggang fourth gear lang yata ako dito. John EV. For our riders, Mark, Jeremy Asuncion, Arnold Gonzalez, Lang tropa ha? Sige sir. Tamo natin, baka makatalsik eh. Sir. Pagkatapos nga ng test drive ay ayan, kinuhanan kami ng opinion namin about sa motor and katulad ng sinabi ko dito sa vlog, parehas lang din ng sinabi ko sa interview. Nakapag-drive na rin tayo ng Winner X. Oy tol, ingat ha. Shoutout sa tropa. Going pa rin yung track day. Pero panoorin na lang natin to sila Boss Batosay saka si Marbs. Sila na lang yung hindi nag-aano sa mga kakilala natin. Alam nyo guys, ang favorite ko dito sa Winner X, suspension niya. At the same time, naka DOHC na to. So pag sinabing DOHC, dual overhead cams. Naka 4 valve. So ibig sabihin, mas nakakapag-deliver siya ng power niya sa higher RPM. So sa higher RPM, malakas yung hila niya. Yung torque and horsepower niya malakas. Katulad ng iba na low revving. Ito high revving to. So, thank you so much ulit, Honda Philippines. Sobrang solid. And shout out kay Dane Abe. Salamat Honda sa pang-cover. Ayan o. Init eh. Solid yan guys. Solid experience kasi talagang sa racetrack natin ito as in stock. Kung ano yung motor, yun yung na-XP namin and sobrang solid. Batch 11 Napaka-smooth. na po ang next. Walang katok yung makina, walang ingay. So batch 12, get ready. So, ayan yung mga tropa natin. Oh. FT. Wala pa. Kanina pa daw kayo tinawag. Batch 12 na eh. Dali may number mo boy. Napakarami ng sumali dito guys. So, ayun o. Winner X. Boy, tinan mo kung ganong ka-smooth. Boss, tinan niya kung ganong ka-smooth. Boss bata sa Ang dulas niya itakbo, ang dulas.
Pag sinabi kong smooth as in sa lahat ng underbone na na-drive ko, ito yung pinaka-smooth. Smooth ha, smooth. Sana mas marami pang ganito para na-experience natin yung mga tunay na capability ng isang motor. Pero nabitin ako honestly. Nakakabitin kasi hindi natin siya na-try sa long stretch. Hindi natin na-testing kung patay din ang 5th at 6 na kadalasang nagiging problema ng mga all-stock. Solid nga eh. Solid. Oh, sila Marbs to eh. Yan. Sila Marbs yan eh. Yan. Marbs TV. Nagpapadyang pumasok. Marbs TV. May pumasok. Walang baon. Pumasok. Bumuka. Yan na po sila. Oh. Boss Patasay. Oh, yan. Ingat, boss. Ayun guys, what a day. And it's been a solid experience. Taka nang naka-Englishes because I don't know what to do. Salamat sa pagsama guys. Sobrang solid. Yan ang masasabi ko. See for yourself. Ang gusto kong ma-emphasize dito at manotice nyo. Ayun, shout out kay bossing na Marshall. Gusto ko ma-emphasize at yung pinaka-favorite ko dito ay yung naka-DOHC na siya. Tapos yung suspension sa mga underbone na nagamit ko. So far, ito yung pinaka-best na suspension. Sa front, hindi ko masyado na-try yung likod kasi we are not given yung sobrang mahabang time para... Oy, Bergman. Hindi tayo nabigyan ng matagal na time para matesting yung bike. Pero enough na naman para makapagbigay tayo ng conclusion na may palag yung yung Winner X. Kung pagkakaalam ko, almost same sila ng makina ng CBR. O same talaga sila ng makina ng CBR version 4 yata yun. Kung hindi ako nagkakamali, version 3. Basta yung latest, parang ganun. So, ang mas maganda dito, nasa mas maliit siya na chassis. Na ngayon, may nagte-testing pa rin. Nasa mas maliit siya na chassis. So, mas mabubuhat ng makina yung motor. Ayun, konting modification lang dito. Sigurado, palag na palag ito. Racing ECU, tas sprocket. Perfect combination. Yan, shoutout sa mga tropa. Ano men, kumusta yung Winner X? Sobrang solid. One sentence lang, one sentence. Solid. Yun, one word. One word. Gege man, ingat. Bibis lang kami yan, safe moto yan guys. Sila Boss Patasay, tsaka si Marbs. Ewan ko, nawala bigla si Marbs. Wala pala dito. Uwi na kami guys. See you around. Kayo guys, bibili ba kayo ng Winner X?